Hi everyone, our Bible verse for today is all about James 1:19. And it's all about active listening. Topic for today is all about active listening. So sabi dito, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should quick to listen, slow to speak, and slow to become anger. So, sa Tagalog, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. So, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. So, ito po ay mula sa James 1:19. So, yung iba kasi, binabaligtad, mabilis magsalita, pero mabagal makinig. Pero itong sa verse na to, kailangan mabilis daw tayo makinig, pero marahan sa pagsasalita. Mabagal sa pagkagalit. Itong verse na to, tinuturuan tayo na, unang-una, dapat maging active listening tayo. Enhances leadership influence. Kung gusto mo ma-influensyahan yung tao sa paligid mo, kahit yung isang preacher o isang nangangaral, kapag hindi mo naintindihan na audience mo, hindi mo na unawaan kung anong pinagdadaanan ng mga audience mo, kapag ikaw nagsasalita in front of them, ang hirap magkaroon ng connection kasi hindi mo sila naintindihan. Pero nagsalita ka, yung sasabihin mo, talagang tumatama sa kanila kapag active listening ka. So, active listening enhances leadership. So, magkakaroon ka ng influensya sa mga taong pinapakinggan mo. Pero, subukan mo wag pakinggan yung kapatid mo, asawa mo, or magulang mo, hindi mo alam yung hiniing niya. So, example, kahit sa partner mo, diba? Hindi mo alam yung pinagdadaanan yung niya hanggat hindi ka nakikinig sa kanya. Walang idea kasi ayaw mo siyang pakinggan. Kasi minsan, 'di ba, pag ang babae galing sa trabaho, alaga ng anak, linis, pero hindi mo siya maintindihan sa isang araw. Akala mo lang wala lang siya sa mood, hindi mo siya naiintindihan. Pero kapag naintindihan mo siya, pinakinggan mo siya, mas magkakaroon kayo ng connection. Na kapag nagkakaroon kayo ng kaunawaan sa isa't isa, na nagkakaroon kayo ng pasensya sa isa't isa. So, active listening enhances leadership and influence. So, kapag pinakinggan mo isang tao, is mas naintindihan mo siya. Pero kapag hindi mo pinakinggan, madalas nagkakaroon ng sigalot, pag-aaway. Kaya nga sabi dito, active listening, kailangan bilang active listening, our parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become anger. Madalas kasi mainitan tayo ng ulo. Pero itong verse na to, binibigyan tayo ng wisdom na bilang isang magulang, dapat hindi ka kadalasan nagagalit sa family mo, sa mga anak mo. Ang nangyayari kasi, na pagbubuntunan mo ng galit or ng sama ng loob, yung family, yung anak mo, pagkagaling mo sa trabaho. Pero, hindi naman sila yung may kasalanan, di ba? Napagbubuntanan mo lang sila. Hindi nila naiintindihan kung anong pinagdadaanan mo. Kaya kailangan, bilang isang magulang, or isang bilang anak, kailangan maging active listening tayo sa miyembro ng pamilya natin para maunawaan natin kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi lang tayo puro ang nangyayari kasi sa buhay natin ngayon, ang bilis natin magsalita, dada tayo ng dada, dun tayo mabilis, pero ang bagal natin makinig. Pero dapat pala, uunahin natin ang maging mabilis sa pakikinig at maging mabagal sa pagkagalit.
maging mabagal sa pagsasalita. So, example, yung magulang, yung anak niya, tamad. Ang gagawin ng magulang, araw-araw, magagalit ka sa anak mo. Inadag mo yung anak mo, pagagalitan mo siya. Kasi, iniisip mo, tamad siya. O nakikita mo, tamad siya. Galit ka lagi sa kanya. Pero kapag inunawa mo siya, at kinausap mo siya, ano ba yung dahilan, bakit hindi siya kumikilo sa bahay? Ano ba yung pinagdadaanan niya? So, kailangan minsan tayo yung maging motivation ng mga tao sa paligid natin. Kailangan maunawaan yung mga tao sa paligid. At kapag nagpaliwanag sila, nagsalita sila, intindihin natin, unawain natin para mas magkaroon tayo ng deeper understanding sa sitwasyon ng tao. So, combo yan. Dapat quick to listen, slow to speak, huwag ka muna maglanag, huwag ka muna magdadaldal, and slow become angry. Later on kasi marirealize natin, ang dami-dami na nating sinasabi dun sa tao na hindi maganda. Nagalit na tayo agad. Pero, kung tutusin, yung mga bagay-bagay, maliliit lang yung pinagsisimulan, diba? Pero, mabilis tayong magalit. Mabilis tayong magsalita sa tao. Kaya sinasabi ng Bible na to, dapat, quick to listen, slow to anger, at maging mabagal tayo sa pagsasalita. Kasi napaka-importante lang na maging malumanay tayo sa mga bagay-bagay. Na maintindihan natin yung mga bagay-bagay sa paligid. Or, kasi minsan di natin maintindihan kapag hindi natin nakausap yung tao, hindi natin naintindihan yung tao kapag hindi tayo nakinig sa kanya. Kailangan sa mga bagay-bagay ngayon na malawak yung pangunawa natin. Kasi kailangan sa bahay, nag-uumpisa, magkaroon ng comfort zone. Diba? Huwag natin itrain na or ipamuhay na battleground yung bahay. Kaya yung anak, ang naging comfort zone nila, mga kaibigan. So, bilang parents, dapat tayo yung quick to listen, slow to speak, and slow to become anger. Children must listen to advice and accept discipline. Yung bilang mga anak naman. So, sabi sa Proverbs 19:20, listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. So, mga anak, bilang ikaw, nasa poder ka pa ng magulang mo, dinggin mo at sundin mo ang mga payo ng magulang mo. Kasi ito yung magtutuwid sa atin, sa ating pag-ugali. And sa bandang huli, matututo tayo, magiging marunong tayo. Yung mga parents natin, hindi sila perfect. Nobody's perfect. Pero hindi lahat ng sasabihin ng magulang mo dahil lagi nagagalit sa iyan, walang kwenta. Karamihan sa mga sasabihin yan, makabuluhan at makakatulong sa'yo. Kailangan mo lang sundin yung payo, yung kanilang pagtutuwid. Kasi, lalo na sa panahon ngayon, parang ang gaspang ng ugali ng mga bata ngayon na ganun na lang sila mag-isip, magsalita sa magulang. Kailangan i-cherish mo yung moment na andyan yung magulang mo. Kasi at the end of the day, ikaw din yung makikinabang kung ano yung tinuturo niya sa iyo. And you will become wise at the end of the day once na nagtuto kang makinig sa kanila. Once na ikaw nakinig, ikaw ay magiging marunong. Huwag natin isipin na marunong na tayo ngayon. Kasi mas marunong pa rin mga magulang natin. At marami silang ipapamana sa atin na makakatulong sa atin.
Hope this